Isang malagim na insidente ang sinapit ng mag-asawang ito sa Zamboanga City nito lamang Biyernes, April 10 ngayong taon. Patay ang isang Lebanese national kasama ang kanyang Pinay na asawa nang pagbabarilin ito ng dalawang kabataan sa mismong internet shop nila at tiningay pa ng mga sospek ang kanilang pera. Nakuhanan pa sa CCTV ang buong insidente. Panoorin natin ang buong kwento. Welcome sa channel natin, Red Crimes Philippines. Sa channel na ito ay sinasalaysay natin bawat krimen na nangyayari sa loob ng Pilipinas. Mga bagong krimen na dapat mong malaman at tutukan. Mga trending crime sa social media kung saan nangyayari ang mga kahindik-hindik na pagpatay. Dito, ang ating mga sinisiwalat ay hango sa mga totoong pangyayari at hindi haka-haka lamang. Kung gusto mo ang ganitong mga kwento ay maaaring mag-like, comment at subscribe para wala kayong ma-miss ng mga videos natin. Simulan na natin ang kwento. April 10, 2026. Dakong alas 5 ng madaling araw. May isang concerned citizen ang tumawag sa Police Station 11 itong syudad tungkol sa isang kaso ng pamamaril na nangyari sa isang internet at printing shop sa kahabaan ng Sevilla at Pilar Street sa Zamboanga City. Agad namang kumilos ang ating mga kapulisan at pinuntahan ang nasabing lugar. Sa crime scene, bumalagta ang isang babae. May tama ng baril sa kanyang likod at wala ng buhay. At isang lalaki na nag-aagaw buhay sa labas ng internet shop. Sinubukan pang dalhin ng mga emergency responders ang lalaking ito sa Zamboanga City Medical Center. Ngunit dineklara din itong dead on arrival sa ospital. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa dalawa? Sa pagpapatuloy ng ating istorya. Ayon sa inisyal na investigasyon, nakilala ang mga biktima na sina Anora Hamdan at ang kanyang asawa na isang Lebanese national, si Fahid Hamdan. Isang robbery lang sana ang nangyari nitong madaling umaga, April 10, araw ng Biyernes, pero mantong sa kaso ng pamamaril na ikinamatay ng mag-asawa. Sa kuha ng CCTV ito, kung saan dalawang kabataan ang pumasok sa kanilang internet shop at nagdeklara ng hold up. Makikita sa video ito na sinubukan pang manlaban ng mag-asawa. Ngunit dali-daling bumunot ang isang suspect sa kanyang .45 caliber pistol at unang pinutukan ng isang Lebanese national sa kanyang dibdib at tumumba ito. Tsaka binaril nila ang kanyang asawa. Sinubukan pang habulin ni Fahid ang mga suspect. Nagbuno ito sa kalsada sa labas ng internet shop. Nagawa pa nitong maagaw ang baril mula sa suspect at sinubukang iputok ito sa kanila. Ngunit dahil sa pinsalang natamo ay wala nang lakas si Fahid at napahiga na lang ito sa kalsada. At dahil may makalapit na tindahan dito at may mga tao na sa kalsada ay mabilis na kumaripa sa mga sospek dala ang nasamlot na pera ng mga biktima. Nakatakas ang mga sospek gamit ang isang motorsiklo bilang getaway vehicle nila. Na-recover naman ng mga pulis ang barel .45 caliber at mga bala na ginamit sa krimen kasama ang helmet ng mga sospek. Agad na kumilos ang mga pulis at hinanap ang mga sospek, ngunit bigo silang matrace up ito. Nanawagan naman ang mga otoridad at humingi ng kooperasyon mula sa mga witness at kakilala sa mga sospek kung sino ang makapagbibigay ng impormasyon sa pagkakailanlan nila. Samantala, naglaan naman ng 500,000 pesos na reward ang mayor ng Zamboanga City na si Mayor Kaimer Olaso sa kung sino ang makakapagturo sa mga suspects. Hustisya ang isinisigaw ng mga kamag-anak ng biktima na sana'y mapanagot ang mga suspect kahit pa mismong kabataan pa daw ang mga ito. Samantala, ilang araw matapos nangyari ang pamamaril ay matagumpay na nahuli ng mga pulisan ang isang suspect na si Jamil Cotamora Binasing na nagtatago umano sa Lantawan, Basilan. Si Jamil ang tinuturong gunman sa responsableng pamamaril na ikinasawi ng mga biktima. Sa presko ni Mayor Olaso, personal niyang inabot ang perang 300,000 pesos sa tatlong informante na nagbigay ng eksaktong detalye sa kinaroroonan ng gunman kung saan matagumpay na nahuli ito sa Lantawan, Basilan. Samantalang naglaan naman ng panibagong 300,000 pesos ulit ang mayor sa kung sino pa ang makapagturo sa isa pang suspect na sa ngayon ay at large pa rin at kasalukuyang pinaghahanapan ng batas. Manatiling nakatuto kayo sa channel natin para sa mga panibagong update sa kasong ito. Kung nagustuhan ninyo ang balita natin ngayon ay maaaring mag-like,
comment at subscribe para wala kayong ma-miss ng mga videos natin. Hanggang sa susunod na True Crime Stories. Ingat!